I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. So mga besh, para sa inyo at siyempre sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. Well guys, katulad po ng mga upload nating videos at katulad din sa sinabi ni Pangulong Marcos Jr., uunahin ang Mindanao na bigyan ng kaukulang tulong dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Well, kagagaling niya ng Zamboanga, General Santos City at Sultan Kudarat. Siyempre ngayon, nandyan po sa Iligan ng May 16, 2024. Oh, sabi ko sa inyo, at least, sa mga anti-Marcos, dyan na laging bumabati ko sa Pangulong Marcos Jr., at least nakikita nyo kung saan napunta, ang pera ng taong bayan. Kung wala ang Pangulo, hindi maisip ng ibang tao yan. Only the President ang nakakaisip niyan, na dapat ilagay ang pera sa tamang paglalagyan. Hindi lang sa pagpapagawa ng mga malalaking proyekto sa buong Pilipinas, kundi ito ay itutulong din sa mga nangangailangan na naapektado ng mga sakuna. See? Lilinawin ko lang sa mga DDS na nagsabi hindi niya pera. Oy, wala siyang sinabi na pera niya yan. At least pinakita niya kung saan napunta ang pera ng bayan. Hindi katulad ng mga ibang tao, pinalubo ang utang ng Pilipinas, doble. Hindi katulad ng ibang tao, may 51 billion, hindi mo alam kung saan napunta. Hindi katulad ng isang tao, 13 million ang halaga ng isang basketball court, nakaswangit-swangit, hindi naman kagandahan. Hindi katulad ng isang tao, 125 na ubos sa 11 days lang. Hindi katulad ng isang tao, nag-budget ng 2.6 billion. Biro nyo yun? Sa kayo makakita niyan mga kababayan. Pero si Pangulong Marcos Jr., hindi siya nagsasayang ng oras. At least nakita ng lahat. Bulag lang ang hindi nakaka-appreciate sa magandang nangyayari ngayong current administration. Lalo na po ang mga magsasaka talagang tuwang-tuwa sa kanilang natatanggap, lalo na sa kanilang bagong aning palay. Napakamahal ang bili, ang pagbili ng gobyerno sa kanila, 29 to 30 per kilo ng dry ng palay. Hindi lang yan, marami mga kababayan. Nako, kung ilatag natin dito, napakahaba mga bes. Sa mga nagsasabi walang nagawa ang Pangulo, well, mga bitter lang yan, mga mga STL, joke box, hulog barya, supporters. So dahil dito guys, tunghayan natin ang ating mahal na Pangulo sa pag-distribute ng kaukulang tulong dyan po sa ating mga kababayan dyan sa Iligan City. Ay wow, social. Kasama po ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na katulungan ng ating mahal na Pangulo. Number 1 ng DSWD. Kudos kay Rex Gatchalian, sekretary ng DSWD, and the rest, hindi nagawa ni Digong yan. Ngayon, atin namang tawagin si Iligan City Lone District Representative Celso Rehencia para sa kanyang mensahe. Si PBBM lang ang mayroon yan. Nakita nyo yan, sobrang daming tao. Hindi kaya ni Digong na ganyan. Ang kaya niya, sabi niya 6 months, mawala ang drugs, pero lalong lumala. Hindi kayo naloka? Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kagalang-galang na panauhin, mga kasamahan sa gobyerno at serbisyo publiko at mga kapwa ko Iliganon, magandang umaga sa inyong lahat. Sa ngalan ng lahat na Iliganon, maraming salamat Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa iyong pagbisita ngayong araw. Malaking karangalan ang iyong presensya at isang patunay sa iyong pangako sa aming lungsod at sa lahat ng Iliganon.
Nasa iyo ang aking suporta simula pa noong pumasok ako sa politika noong taong 2013. Sa katunayan, magkapareho pa nga tayo ng kulay. Na simbolo ng adikain para sa pagkakaisa at pag-unlad. Ang parehong paniniwala na ito ay naging puwersa sa likod ng maraming pag-unlad sa Iligan. Tulad ng Iligan Coastal Bypass Road, Iligan Bukidnon Road, at ang mga proyektong ito sa sandaling makumplito ay magkukumplito at makakapagbuhay ng magkukunikta sa Region 10. Ang mga kalakal at tao ay gagalaw ng mas mabilis na magiging dahilan sa pagpapalakas sa ating ekonomiya at pagbukas ng bagong pagkakataon. Hindi kalabisan na sabihing mahal na mahal ang mga Iliganon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yes! Congrats po! Napakalaking suporta na natanggap niya sa eleksyon noong taong 2022. Si Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha ng 110,514 o 107,514 votes against his opponent, which is only 18,857. Kulilat si Na Madam kung saan Leni. ang nakuha sa ating mahal na presidente ay 72%, Wow. whereas ang pinakamalakit is only 12%. 18 lang si Madam Lugaw. Grabe. Mahal na Pangulo, ito lang ang ano namin dito sa Iligan, na patuloy ang pagsuporta namin sa iyo at patuloy ang aming pagsunod sa mga legal orders mo para sa kabutihan ng ating bansa at saka ng ating syudad sa Iligan. Hindi ko na pahabaan pa. Maraming salamat. God bless Iligan. God bless the Philippines. Thank you and good morning. Attorney Chunggo, narinig mo siguro yung sinabi ng congressman. Ah? So, ibig lang sabihin, landslide si Pangulong Marcos Jr. at hindi po siya produkto ng Smartmatic. Okay? Ha? Oh, magkanong nakuha ng kalaban? 18,000 lang. Oh, malinaw na malinaw yan, ha? Yan yung sinasabi nyo, nandadaya si Pangulong Marcos Jr. sa eleksyon. Oh, si congressman ang nagpapatunay. Yan na nga ang sinasabi natin eh. Kuda kayo ng kuda. Ha? Kundi paninira lang ang ginagawa nyo. Oh, thank you, congressman. At sinabi mo yan. Landslide naman talaga sa buong Pilipinas si Pangulong Marcos Jr. nung last election eh. Oh, ibig sabihin, mahal siya ng taga-Ilaganon at ngayon ibinabalik niya yung tulong sa mga Iliganon yun, doon dyan sa Mindanao. Oh, di ba? And of course guys, congratulations sa mga taga-Ilaganon. Kaya nga abangan nyo si Pangulong Marcos Jr. sa mga lugar nyo. Umiikot na po siya. So, ituloy natin mga kababayan. Napaka-espesyal po ng Northern Mindanao para sa akin sapagkat isa po ang inyong lugar na nagbigay ng na di matatawarang suporta sa akin nung nakaraang halalan. Muli, maraming salamat po sa inyong tiwala. Asahan niyo po na itong suporta at tiwala na ipinakita niyo para sa atin at sa ating mga kasamahan ay isusuklian namin ng lahat ng trabaho at tulong upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Kahit po ngayon, talaga namang nakakaantig ang damdamin ang makita kayo na patuloy na tumatangkilik at tumutulong sa pamahalaan. Tunay na nakatatak sa aking puso na maging sa aking buong pamilya ang siyudad ng Iligan, ang buong lalawigan ng Lanao del Norte. Kaya naman, masikap nating isinusulong ang mga inisyatibo na makakapagpabilis sa pag-usbong ng kaunlaran
dito sa inyong syudad at sa buong region. Tuloy-tuloy po ang ating pamahalaan sa pagsisikap na maitaguyod ang mga proyekto at programang magbibigay ng oportunidad para sa lahat. Sa pangunguna ng NEDA, inilatag na ang mga estratehiya at proyekto na gagawin sa inyong rehiyon sa ilalim ng Northern Mindanao Regional Development Plan ng 2023 hanggang 2028. Wow! Hangad po nito na gawing globally competitive at leading agricultural hub, major industrial tourism, trade center ang buong Region 10. Yehey! Pag sinabi niya, tutuparin niya. Ilan lamang sa ating mga prioridad na proyekto ay ang 8 bilyong piso na Pangil Bay Bridge na makokonekta sa Tangub, Misamis Occidental at tubod dito sa Lanao del Norte. Wow. Dagdag po rito, nakapaglabas na tayo ng halos 2 bilyong piso para sa implementasyon ng Iligan City Coastal Bypass Road. Narinig niyo yan? Narinig niyo? Na naglalayong maibsan ang trapiko sa syudad. Sino? Nariyan din ang expansion, rehabilitation at development ng mga paliparan sa Osamis, Camiguin, Lumbia, Bukidnon at Lagindingan. Narinig niyo yan? Ang mga proyektong ito ay naglalayong mapabilis ang daloy ng ekonomiya at oportunidad para sa mga mamamayan ng Region 10. Atin din binibigyan ng karampatang pansin ang pagpapalago ng agrikultura. Kaya naman po, nagbubuhos na po ang NIA, ang National Irrigation Administration, ng mga proyekto pang-irigasyon. Sa Lanao del Norte, prioridad nating matapos ang 2 solar pump irrigation project sa bayan ng Salvador at Sapad, kung saan halos 30 milyong piso ang nabigay na parang na pondo para dito sa proyektong ito. Narinig niyo? Meron pa rin po tayo. Narinig niyo yan? Dahil po, kailangan na pag tayo ay makikilahok sa bagong ekonomiya na lumitaw sa pagkatapos ng pandemya, pagkatapos ng COVID-19, naglalagay rin po tayo ng mga scholarship program at subsidy para eksklusibo na para sa mga naglalayong mag-aral ng agricultural at medical courses. Wow. Kaya sa academic year 2023 to 2024, nakapagbigay tayo ng halos 60 milyong piso para sa higit ng 400 mga scholar ng medical scholarship and return service program ng CHED dito sa Region 10. Narinig nyo yan? Narinig nyo? Para naman po sa mga itinatawag na micro, small, and medium enterprises o MSME, nandyan po ang ating negosyo center at shared services facilities ng Department of Trade and Industry upang tulungan kayong mas mapalago ang inyong mga negosyo. Sa ilalim ng negosyo center program, higit sa 30,000 na MSME sa rehiyon ang ating natulungan simula nung nakaraang taon, 2023. Dagdag po pa rito ang halos 3,000 na MSMEs ang ating natulungan sa ilalim ng Shared Service Facilities Project. Narinig nyo yan? Isa rin sa mga programa ng DTI ay ang One Town, One Product bilang suporta sa lokal na produkto ng rehiyon. Dito sa Iligan, alam kong sikat na pasalubong ang toasted peanut at palapa. Wow! Kaya kung, narinig nyo yan? kaya kung meron kayong dala dyan, picturean ninyo, mag-selfie kayo kasama ng produkto tapos i-post ninyo sa social media. Yeah. Simpleng bagay lang, pero napakalaking tulong yan upang makilala at maipagmalaki ang inyong mga produkto at inyong lugar. Lalo na at usong-uso ngayon ang social media sa karamihan sa atin ngayon. Hindi maikaila ang ating pagiging malikhain at nakikita ito sa mga ipinagmamalaki natin mga lokal na produkto at serbisyo. Sa parte naman ng pamahalaan,
makakaasa po kayo na patuloy ang aming mga programa at proyekto upang mas mapabuti ang pamumuhay ng mga mamamayan sa rehiyon. Ngunit, nakaharap din ang ating bansa sa matinding tagtuyot na balakid sa ating kaunlaran. Kaya nga po, ang ginagawa natin ngayon ay sinusuyod natin ang buong kapuluan upang maghatid ng tulong sa mga napinsala ng matinding tag-init at tagtuyo na nangyayari sa El Nino. Kaya napansin ng aking may bahay, nagka-sunburn na daw ako sa kakabigay ng tulong. Pero wala tayong magagawa. Ito talagang kulay ng mga Ilocano. Sanay mabilad sa araw. Lalo na kung ito ay para magsilbi sa taong bayan para sa inyo. Lahat po, marami po tayong pupuntahan pa. Walang rehiyon ang makakalimutan sa pagbibigay ng tulong. Walang sektor ang makakaligtaan. Pwede ko naman po inabili na sa aking mga kalihim ang pagdadala ng tulong. Pwede ko rin iatas sa iba na paghahatid ng serbisyo. Ngunit, kung gagawin ko yun, hindi ko kayo makakasalumuha. Hindi ko makikita ang inyong tunay na kalagayan. Hindi ko maririnig ang inyong mga hinaing. Higit sa lahat, hindi ko matutunghayan ang pag-unlad ng Iligan, ng Lanao del Norte na bunga ng sipag at tiyaga ng kanyang mga mamamayan. Yeah. Tama. Napakalaki po ang bilib, paghanga at respeto ko sa inyong lahat. Kaya naman, minamarapat ko na isama ang buong lakas ng pamahalaan sa aking pagdalaw sa inyong rehiyon. Mula sa Office of the President, mga iba't ibang ahensya ng gobyerno hanggang sa lokal na pamahalaan. Lahat po kami ay nagkapit-bisig upang maging mabilis at mabisa ang paghatid ng mga ayuda sa inyo. Pangungunahan po natin ang pag-aabot ng tseke sa ating mga lokal na pamahalaan para sa presidential assistance ng mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino na nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat benepisaryo. Ito po ay dagdag po sa mga ibinibigay ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ito ay galing mismo sa opisina ng Pangulo upang magsilbing dagdag tulong sa mga apektadong pamilya. Nandito rin po ang DSWD upang mamahagi ng pinansyal na tulong ang opisina ng ating butihing House Speaker upang mamahagi ng bigas sa mga minamahal kong Pilipino. Asahan po ninyo ang patuloy naming pag-iikot sa Mindanao at sa iba't ibang bahagi ng bansa upang masiguro na maihahatid namin ang tulong at serbisyo sa taong bayan. Narito po ang inyong pamahalaan sa lahat ng oras. Sa panahon ng tagtuyot at pagparating ng tag-ulan, handa po kaming umagapay sa inyong lahat. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, walang manlalamang at walang malalamangan. Walang may mang-iiwan at walang may iwanan. Wow. Lahat po tayo ay sabay-sabay nahahakbang tungo sa mas maunlad na kinabukasan. Tiyakin po natin na ang bawat Pilipino ay mabigyan ng pagkakataon umasenso at gumaan ang buhay ng kanilang sarili at ng kanilang pamilya. Maraming salamat, Iligan City. Mabuhay kayong lahat. Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nakaalalay sa inyo. Ang inyong pamahalaan ay laging pinapakinggan ang pangangailangan ninyo. Ang ating pamahalaan ay laging nandito upang magbigay ng tulong pa sa bawat sa inyo upang masabi naman natin dito sa kahirapan ay nakapagdulot ng kahit kaunting ginhawa. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Narinig niyo yun, guys? Galing, no? Sa oras na ito, inanayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance
para sa ating farmers at fisherfolk na apektado ng El Nino. Wow, congratulations Ating sa mga tunghayan taga-Iligan. ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisherfolk sa Iligan City. So yun mga kababayan, narinig nyo yung speech ng Pangulo? Tahimik lang siya guys, 'di ba? Pero may nagagawa. Ha? Yan po ang hindi natin nakikita. Ha? So dahil dito mga bes, makikita natin ng Pangulo, talaga naman yung pangako niya ay tinutupad niya. Ibig sabihin, iikutin niya ang buong region sa buong Pilipinas. Kaya abangan nyo ang Pangulong Marcos Jr. at si Speaker of the House at ang First Lady sa kanyang Love for All. Si Speaker of the House naman, yung Servicio Fair, Bagong Pilipinas. Siya po ang ang nangunguna, kasama po ang mga congressman, ang House of Representatives. So dahil dyan guys, paano nyo masasabi na talaga namang itong mga tao na gustong paresignin siya? Do you think papayag ang mga bawat region? Of course not. 'Di ba? Dahil nakikita nila kung paano tinulungan sila ni Pangulong Marcos Jr. under sa kanyang administrasyon. Yung ganyang klaseng pagtulong, hindi maiisip ng sinuman kung wala ang isang pangulo. Kaya yung kanyang iniisip para sa pagtulong ng ating mga mamamayan, katulad ng mga fisherfolk, mga magsasaka, si Pangulong Marcos Jr. ang nakaisip yan. Kaya nga Pangulo dapat madiskarte, maparaan. Dapat yan ang piliin nyo sa susunod na eleksyon. Hindi yung anga-anga na lutang. Diba? Yung lagi nagsabi ng no comment, wala nang alam. So dahil dito guys, congratulations sa mga taga-Iligan. Abangan nyo po ang mahal na Pangulong Marcos sa mga lugar na kung saan hindi natin alam guys kung anong susunod, kaya antabayanan po natin at i-updates po natin dito. Hindi lang po Iligan City, maraming regions ang nanandyan. Oriental ba yan? Misamis Oriental, nandyan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload videos. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Malamang tuwang-tuwa ang mga Marcos loyalists and supporters, pero wag kayo guys siyempre nakikinabang din ang mga DDS, kayo naman
Babus!